Hindi ka makakanatili na walang malasakit dito. Salamat sa pagbabasa. Si Miguel Santos Cruz ay hindi nagpapatawad sa kahit anong pagkaantala. Hindi dahil siya ay perfectionist. Naniniwala siya na ang panahon ang nag-iisang bagay na hindi mo mabibili, mahihiram, o may babalik. Para sa kanya, bawat minutong nasayang ay hindi lamang paglabag sa disiplina, ito ay kakulangan ng respeto. Sa trabaho, sa mga katrabaho, sa kahulugan ng gawain. 38 taong gulang na siya. Nagtapos siya ng law sa Universidad ng Pilipinas Diliman. 3 taon sa consulting. 5 taon sa isang malaking construction conglomerate mula analyst hanggang director for business development. Pagkatapos, sarili na niyang kumpanya. Ang Cruz Development and Property Solutions ay nagtatayo at namamahala ng komersyal na real estate opisina, logistics hubs, at mga commercial space sa buong Luzon. 83 empleyado, 3 opisina. Maynila, Cebu, at Davao. Ang kita niya, hindi niya ibinahagi ng pampubliko, ngunit sapat na para hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa karamihan ng mga bagay na iniisip ng ibang tao. Si Miguel ay matangkat 6 na talampakan at isa malawak ang mga balikat, may madilim na buhok na pinutol ng maikli at walang komplikasyon. Hindi siya natatandaan dahil sa ganda ng kanyang mukha, kundi sa ekspresyon nito mahigpit, nakatuan. Tumingin siya ng diretso at matagal, kaya hindi komportable ang kausap. Pagkatapos ay malalaman mo na naintindihan na niya ang lahat, at nagiging mas masama pa. Hindi siya sumisiga. Masyadong mura iyon. Mahinahon siyang nagtatanong, tuwid ang dating, walang awa. Bakit hindi nagawa? Hindi ito reklamo, ito ay hamon, ipaliwanag ang lohika ng pakabigo. Kakaunti ang makakagawa. Ang personal na buhay ay umiral, kahit sa teorya lamang. 3 taon na ang nakakaraan, umalis ang isang babae na pagod na sa paghihintay sa kanya mula sa opisina. Hindi niya siya pinigilan, naunawaan niyang hindi niya may bigay sa kanya ang kinakailangan nito, hindi lang ang pisikal na presensya, kundi ang mas mahirap na bagay. Nagpalam sila ng walang gulo. Halos parang business transaction. Paminsan-minsan naisip niya kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Mula noon, trabaho na. Magagandang restaurant paminsan-minsan. Mga libro sa gabi. Gym sa alas 6 ng umaga nang walang pagbubukod tanggi. Isang orderly, predictable na buhay. Eksakto ang uri ng buhay na itinayo niya. Napansin niya si Carla Reyes noong Setyembre pa. Hindi dahil siya ay kapansin-pansin, kundi dahil napapansin niya ang lahat. Pumasok siya sa departamento ng dokumentasyon 8 buwan na ang nakakaraan bilang senior specialist. Ayon sa kanyang resume, matalino, may karanasan, may magagandang rekomendasyon. Sa interview, mahinahon siya, malinaw ang pananalita, hindi nag-overkill ngang salita. Naisip niya nun, mahusay. Unang 6 na buwan, walang reklamo. Nasa oras ang trabaho, halos walang pagkakamali. Pagkatapos ay may nagbago. Kaunti lamang, ngunit napansin niya. Una, pagkaantala minsan sa 1 linggo, pagkatapos ay 2 beses. Hindi sa kuna 10 minuto, kalahating oras ngunit regular na. Pagkatapos, mamensahe sa pamamagitan ni Ate Susan, ang kanyang sekretarya. Si Carla ay humihingi ng pahintulot na makalis ng maaga. Pampamilyang sitwasyon. Si Carla ay humihiling ng 1 oras. Madalian. Si Carla ay maantalang muli. Nagtiis siya, hindi likas sa kanya, ngunit nagtiis dahil nagawa pa rin niya ang trabaho. Mas mabagal, mas stress, ngunit nagawa pa rin. Hindi bumaba ang kalidad. Sinabi niya sa sarili, 1 linggo pa, titingnan natin. Lumipas ang 2 buwan. Isang Biyernes, sa simula ng Nobyembre, nakatayo siya sa bintana sa ika-8 palapak at tumingin sa parking lot, sa kalye, sa mga taong nakmamadali sa kanilang gawain. Mga alas 10 ng umaga. Wala pa si Carla. Ate Susan, sabi niya nang hindi umikot. Lumabas ang sekretarya sa pintuan ng mabilis. Bihasa siyang gawin ito, lumitaw ng tama ang oras, at mawala kung hindi kailangan. 45 taong gulang na si Ate Susan. 7 taon siyang nagtatrabaho kasama niya, at kilala niya siya ng higit pa sa kung paano niya minsan nakikilala ang kanyang sarili. Si Carla ulit, tanong niya ng mahinahon. Ulit, kinumpirma niya. Ilang beses na ito ngayong Nobyembre? 4 na pagkantala, 2 magang pag-alis, 3 tanghaliang lampas sa oras. Lumingon siya, tumingin sa kanya. Tama na, sabi niya ng maikli. Bukas, tatanggalin ko siya. Hindi kumindatan si Ate Susan. Bihasa rin siyang gawin ito. Ihahanda ko ang mga dokumento, sabi niya. Tumango siya, at bumalik sa bintana. Lumabas si Carla sa parking lot alas 10 at 12.
Nakita niya siya mula sa itaas. Maliit na figura sa madilim na kardigan. Mabilis ang lakad, halos takbo patungo sa pintuan. Bahagyang nakayuko ang ulo hindi nagtatago, tinitingnan lang ang paanan, gayang taong wala ng oras na tumingin sa paligid. O ayaw. May isang bagay sa figura na iyon maliit, mabilis, tense na huminto sa kanyang tingin ng isang segundo ng mas mahaba kaysa kailangan. Lumayo siya sa bintana, umupo sa mesa, binuksan ang folder ngam nga ulat. Bago magtanghalian, dumalo siya sa 20 at pumirma ng 6 na dokumento. Alas 1:30, sumulyap si Ate Susan na may bagong mensahe. Nakikiusap si Carla na makalis ngang isang oras. Sabi niya, madalian. Itinaas ni Miguel ang tingin mula sa papel. Tumingin sa sekretarya. Tahimik. Umalis na ba siya? Hindi, naghihintay ngang sagot. Sabihin mo, pumunta na siya, sabi niya. At ipasok mo si Mang Nonoy. Nawala si Ate Susan. Pagkaraan ng 3 minuto, lumabas sa pintuan ng opisina si Mang Nonoy, ang griefer, 52 taong gulang, 4 na taon nang nakmamaneho para kay Miguel, na pinakakatiwalaan niya ng eksakto kung gaano karami ang pinahihintulutan ng kanyang likas na kawalan ng tiwala sa lahat. Si Mang Nonoy ay mababa, matibay, may mukhang taong maraming nakita at kaunti ang sinasabi. Dati siyang guardiyan gobyerno, pagkatapos ay pribadong driver para sa mahahalagang tao. Maayos, tahimik, maasahan. Mang Nonoy, sabi ni Miguel nang walang pagpapakilala. Ilang sandali lang, lalabas ang opisina ang isang babay. Madilim na kardigan, kayumanggi ang buhok, maliit. Sundan mo siya saan pumupunta, ano ang ginagawa, saan niya nilalagi ang oras. Kailangan ko malaman kung saan siya tumatakbo araw-araw. Hindi nagtanong si Mang Nonoy kung bakit. Kailanman ay hindi nagtanong ng bakit. Gagawin ko, sabi niya. Magre-report ako ngayong gabi. Tumanggo si Miguel at muling ibinabanggit tingging sa papel. Patuloy ang araw. Negosasyon sa kontraktor. Hidwaan sa opisina ngang tsebu na kailangang resolbahin sa telepono matagal na usapan kasama ang nga abogado. Mga alas 6 ngang gabi, naramdaman niya ang karaniwang pagod hindi yung akay sa pagtulog, kundi yung naipon sa manggabalikat at sa likod ng manggamata. Yung hindi naalis kahit ng kape o paglalakat. Alas 7:30, nagvibrate ang telepono. Mang Nonoy. Miguel. Pantay ang boses niya, gaya ng dati, ngunit may isang bagay sa tono. Isang inflection na hindi pa naririnig ni Miguel. Kailangan mong personal itong makita. Pumunta ka. Umupo ng tuwid si Miguel sa upuan. Ano ang nangyari? Walang masama. Pumunta ka lang. Ipapadala ko ang address. Dumating ang mensahe pakaraan ng 1 minuto. Isang kalye sa Novaliches. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Kumuha siya nga jacket, sinabihan si Ate Susan naghahanda na itong umuwi at bumaba sa kotse. Siya mismo ang nagmaneho. Nandun si Mang Nonoy sa lugar, kaya dapat ay sariling sasakyan niya. Habang nagmamaneho siya sa gabi sa Maynila, nag-isip siya na malamang ay makakakita siyang isang bagay na karaniwan, pagkikita sa isang kasintahan, pagbisita sa doktor. Kahit anong ngunit kahit anong konkreto na maring isulat at isara ang usapin. Tanggalin ng may malinis na konsyensya at walang pag-alangan. Hindi niya gusto ang pag-alangan. Ang pag-alangan ay hindi epektibo. Ngunit may isang bagay yung mismong intuisyon na bihira siyang sumandik at bihira siyang manlinlang nagsasabing hindi karaniwang bagay ang makikita niya ngayong gabi. Pumasok siya sa hindi pamilyar na kalye, nahulog sa likod ng kotse ni Mang Nonoy, lumabas at tumigil. Ang ilong poste nagliliwanag ng hindi pantay, kumikislap sa regular na pagitan, parang may taong sadyang nagbibilang ng nga segundo. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay mabango ng, basa na aspalto at ng isang bagay na mapait usok, o baka ang taglagas na Pilipino na laging amoy ng paalam. Nakatayo si Miguel sa tabingang kanyang kotse at tumingin. Ang gusali ay 2 palapag, matanda. May nagbalatan na pintura at maliit na signage sa itaas ngang pintuan. Hindi niya agad nabasa ang nga letra. Krisis sentro ngang tulong para sa kababaihan at kabataan. Ang signage ay simple. Halos hindi kapansin-pansin parang ang nga pumupunta rito ay alam na kung saan sila pupunta kahit walang karatula. Nakatayo si Carla sa may poste. Hindi niya siya nakita. Nang park si Miguel sa malayo, sa anino sa pagitan ng mailaw. Nakatayo siya ng bahagyang patagilid, nakasandal ang balikat sa dingding, at hawak sa kandungan ang isang sanggol maliit, nakasuot ng puting wanesie, nakabalot sa ibabaw ng nakabukas na kardigan. Nagpapasuso siya rito mismo dito, sa labas, nakaisa sa isang panig para sa hangin.
Hindi dahil hindi malamig kundi dahil wala na siyang ibang lugar. Sa mabaitang sa tabi niya ay nakaupo ang isang batang babay. Maapat na taong gulang, suot ang kulay rosas na jacket at goro na may pompom. May hawak siyang sketchpad sa tuhod at may kinukuha sineseryoso, nakausli ang dulong dila, hindi inaalagaan ang lamig o dilim. May tinitingnan si Carla ng mahina sa kanya. Masyadong malayo si Miguel para marinig, ngunit nakita niya kung paano itinangon ng bata ang ulo, ngumiti, at muling ibinaba ang tingin sa sketchpad. At pagkatapos ay nakita niya ang pulso. Inilipat ni Carla ang sanggol, gumala ang manggas. Sa liwanag ng kumikislap na poste, may makikitang pasa sa pulso dilaw berde, luma, halos nawala na ngunit hindi pa ganap. 2 o 3 linggo. Malaki, hindi mula sa pagkakapatid sa sulok ng mesa. 3 segundo siyang tumingin doon, pagkatapos ay inilipat ang tingin sa kanyang mukha. Hindi siya kailanman nakakita kay Carla ng ganito walang opisyal, na komposyur na lagi niyang dala sa pagpasok sa gusali. Dito siya ay bapagot ng toto, hanggang sa kay buturan, yung pagod na hindi naalis ng tulok dahil hindi ito nasa katawan kundi mas malalim pa at sa parehong oras, buhay. Nakatingin siya sa anak, at sa kanyang tingin may isang bagay na matigil at malambot ng sabay yung bagay na nagpapanatili sa isang tao kahit na lahat ng iba pang bagay ay dapat na siyang nasira na nun. Ngumiti siya sa batang babay. Pagod ang ngiti at toto ng sabay. Naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi komportable sa dibdib hindi habak. Hindi gustong habak. May iba walang handa pang pangalan. Lumitaw si Mang Nonoy sa tabi niya ng walang ingay, gaya-ngaya nga taong sanay na hindi ipahayak ang kanilang presensya. Mahigit 1 oras na siyang nakatayo doon, sabi niya ng mahinahon. Dumating agad pagkatapos ng trabaho, pumasok sa loop, pagkatapos lumabas kasama ang bata. Nakatira siya dito? Tanong ni Miguel. Mahinahon din. Nakpigil sandali si Mang Nonoy. Nakipag-usap ako sa babay sa pintuan. Maingat hindi diretso. Kaunting ubo. Narito na siyang 2 buwan kasama ang 2 bata. 2 buwan. Mabilis na kinalkula ni Miguel. 2 buwan na ang nakakaraan nun nagsimula ang lahat, ang pagkaantala, ang pagkawala sa tanghalian, ang maagang pag-alis. Lahat ay makakaugnay. Lahat ay naktutukma sa isang punto. 4 na taon ang matanda, patuloy ni Mang Nonoy. Nagsasalita siya ng pantay, walang inflection, ngunit mas mabagal kaysa karaniwan. Ang bata ay 8 buwan, nagpapasuso kaya takbo sa tanghalian. Hindi maring hiwak. Walang sagot si Miguel. Tumingin siya sa poste. Natapos ang pagpapasuso si Carla, isinara ang kardigan, inangat ng mas mataas ang sanggol. Inayos ang ilong nito sa kanyang lik. Pagkatapos ay yumuko sa matandang bata, may sinabi, hinawakan ang kamay nito. Inilago ang bata ang sketchpad sa ilalim ng jacket maingat, parang nagtatago ang isang bagay na mahalaga at tumayo. Pumasok silang 2 sa loob. Nagsara ang pintuan. Nagpatuloy na kumislap ang poste sa itaas nagwalang tao ng poste. Sino ang asawa? Tanong ni Miguel. Hindi ko pa alam, malalaman ko kung kailangan. Kailangan. Tumango si Mang Nonoy. Ilang segundo pang tumingin si Miguel sa nagsarang pintuan, pagkatapos ay lumingon at lumakat papunta sa kanyang kotse. Matagal siyang nakmaneho pauwi hindi dahil may trapiko, kundi dahil pinili niya ang mahabang ruta. Paminsan-minsan kailangan niya ng oras habang nagmamaneho, mag-isip hindi mag-analyze, hindi gumawa ng plano, kundi mag-isip lamang, hayaan ang manag-isip na gumalaw ng walang sistema. Ang larawan na nakita niya ay hindi nababagay sa mga karaniwang kategorya. Palagi siyang naghatieng, mga sitwasyon sa namamahalaan, at hindi namamahalaan sa mga may responsibilidad siya, at sa mga wala. Si Carla ay lumalabag sa disiplina sa trabaho. Iyon ay katotohanan. Ang kanyang responsibilidad bilang direktor ay tumugon. Lahat ay lohikal. Lahat ay tama. Ngunit ang nakita niya ngayong gabi ay iba. Hindi ito usapin ng disiplina. Ito ay isang taong nanatili gamit ang huling lakas. At sa parehong oras naunawaan na niya ito ng malinaw ni minsan ay hindi humingi ng tulong. Ni isang salita, ni isang pahiwatig. Dumating, nagtrabaho, umalis, nanahimik. Inihinto niya ang kotse sa underground parking ng kanyang kondo. Umakyat sa apartment. Nagbihis. Nagbuhos ng tubig. Hindi whiskey tubig. Kahit nasa ganitong mga gabi ay nagpapahintulot siya sa sariling whiskey. Umupo siya sa tabing bintana. Ang folder na may utos ang pagtanggal ay nasa drawer ang mesa sa opisina. Handa na ang lahat ni Ate Susan, maayos, gaya ang dati. Bukas, pirma na lang. Umupo siya sa bintana ng matagal.
Sa kabilang ng salamin, nakniningning ang gabi ng Maynila. Milyon-milyong ilaw, milyon-milyong kwento karamihan ay hindi kailanman malalaman ng sinuman. Pagkatapos ay tumayo siya, pumunta sa silid aklatan, binuksan ang laptop at sumulat kay Mang Nonoy ng maikli, abangan ko ang impormasyon. Lahat ng makukuha mo. Isinara ang laptop. Humiga para matulog. Hindi niya pinirmahan ang utos ng gabing iyon. At hindi dahil naawa siya. Naunawaan lang niya na hindi pa niya alam ang buong larawan. Ang pumirma ngang anuman ng hindi alam ang buong larawan ay labag sa kanyang nga alituntunin, palagi, sa lahat. Iyon ay isang prinsipyo na sinunot niya ng walang pagbubukot sa negosyo, sa buhay, sa matao. Hindi pa niya alam na ang gabing ito ang magiging punto pagkatapos nito ay magsisimulang magbago ang kanyang buhay. Mabagal, walang malakas na salita, walang dramatikong kilos gaya ngang pagbabago ang lahat ng tunay. Minsan nakatayo ka lang sa bintana, tinitingnan ang kumikislap na poste sa ibabaw ngang hindi pamilyar na poste, at naintindihan mong ang ilang bagay ay hindi na maaring hindi makita. Hindi dahil kakilakilabot ito kundi dahil tunay ito. Ang Sabado ay hindi naksimula sa kapa at hindi sa khaim. Nagising si Miguel alas 6 ng umaga, gaya ngang dati, walang alarm ngunit sa halip na magsuot ng rubber shoes at bumaba sa gym, nanatiling nakaupo sa gilid ng kama. Sa labas ng bintana, madilim pa. Ang Maynila sa Nobyembre ay nagigising ng walang sigasig. Ang liwanag ay darating ng huli at alis ng maaga, tulad ng hindi tinatanggap na bisita. Nag-iisip siya tungkol kay Charla. Hindi sa paraang nag-iisip ang isang lalaki tungkol sa isang babae. Hindi ganon. Inisip niya siya bilang isang problema kung saan kulang pa ang datos. Mas komportable iyon, mas madaling gamitin, mas ligtas. Alas 8 ng umaga, dumating ang mensahe mula kay Mang Nonoy, may natuklasan ako. Kailan mo oras? Ngayon na, sagot ni Miguel. Pakaraan ng 40 minuto, nakaupo si Mang Nonoy sa kusina sa kanyang apartment. Bihira ito ngunit nangyayari. Sa mesa ay ilang printat na dahon. Si Mang Nonoy ay isa sa mataong hindi nagtitiwala sa screen lamang. Gusto niya ng papel. Sabi niya, mas tapat ang papel. Ang asawa si Denison Reyes, 36 na taon, sinimulan niya ng walang paunang salita. Nagtatrabaho sa isang pribadong security firm. Senior Manager for Security. Katamtamang sahod ngunit, matatag. Walang kriminal na record. Walang record, inulit ni Miguel. Hindi tanong basta maingay na boses. Eksakto. Itinaon ni Mang Nonoy ang daliri sa unang dahon. Ngunit nakipag-usap ako sa kapitbahay sa dati nilang tirahan. Matandang babae, nakatira sa harap, naririnig ang lahat sa pamamagitan ng dingding. Ayon sa kanya, madalas ang naaway ngunit tahimik. Ganyan ang sinabi niya. Saglit na pahinto. Tahimik na ngaaway. Hindi sigaw, hindi bangungot. Mahinahon, ngunit nakakatakot. Tahimik si Miguel. Umalis si Carla kasama ang mga bata noong simulangan Setyembre. Isang gabi nakita ngang kapitbahay sa bintana. Lumabas si Carla mula sa building na may 2 bata at isang bag. Nakasuot ang sanggol sa sling sa kanyang dibdib. Hawak ng matandang bata ang kanyang kamay. Sumakay sila sa taksi at umalis. Ang asawa sa susunod na araw, tumawag ang asawa sa kapitbahay, nagtatanong kung nakita ba siya. Sinabi ng kapitbahay, hindi ko nakita. Kaunting pahinto ni Mang Nonoy. Nagsinungaling, siyempre sabi niya, natakot siya. Marunong siyang magsalita para matakot ka kahit walang direktang sinabi. Kinuha ni Miguel ang isa sa madahon. Isang printout ng nga impormasyon na tinipon mula sa mabukas na pinagkukunan. Walang ilegal. Bihasa lang si Mang Nonoy sa pagtitipon ng mga bagay na nakikita sa ibabaw ngunit hindi inaalagaan ng karamihan. Nasaan siya ngayon? Alam niya kung nasaan siya? Tila hindi. Mahusay siyang nagtatago. Ang sentro ay hindi ibinubunyag ang address ng mga naninirahan. Iyon ang kanilang patakaran. Kasama niya ang nga dokumento sa kanya at ng mga bata. Lahat ay kinuha niya ng gabing iyon. Kaunting ngiti. Maliban, siyempre, sa pasport ng asawa. Matagal na pag-isa ng tangin. Ibig sabihin, nahanda siya. Nahanda. Ngunit hindi matagal, sa tingin ko. May nangyari ng gabing iyon isang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi siya nahintay ng umaga. Ibinaba ni Miguel ang dahon, tumayo, lumapit sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng magliwanag. Nag-atubilan, maputla, gayang kaugalian sa Nobyembre. Nag-isip siya tungkol sa sinabi ni Mang Nonoy. May nangyari ng gabing iyon.
Isang bagay na hindi nagbibigay ngang oras para hintayin ang umaga na nagpapapiglas sa iyo na kunin ang mabata, isang bag ngang gagamit, at lumabas sa dilim. Naalala niya ang pasa sa pulso. Dilaw berde, luma, hindi sakit ang lugar. Nagtrabaho na siya sa amin noon, nang umalis siya, sabi niya nang hindi umikot. 8 buwan na ang nakakaraan ang pumasok, ibig sabihin, nakatira pa nun kasama ang asawa. O. Unang 6 na buwan nakatira sa bahay, normal na nagtatrabaho. Pagkatapos umalis at nagbago ang lahat. Dahil nag-isa na siya na may 2 bata, sa krisis sentro. Hindi katulad ng nasa bahay kasama ang asawa, kahit ano pa ang asawa na iyon, sabi ni Miguel. Walang paghatol sa boses niya, walang habak. Basta pahayag. Lumingon si Miguel. Ano ang tungkol sa sentro? Krisis Sentro Pag-asa. Hindi komersyal. Matagal nang nagtatrabaho, magandang reputasyon. Nagbibigay ng pansamantalang tirahan mga silid para sa 2 o 3. Tumutulong sa mga dokumento, legal na konsultasyon ayon sa kakayahan. Ngunit maliit sang kakayahan, limitado ang pondo. Mayos na tining ni Mang Nonoy ang mga dahon. Nakatira si Carla sa isang silid kasama ang isa pang babae. Ang matandang bata si Sonia pumupunta sa playroom ng sentro habang si Carla ay nasa trabaho. Ang bata si Kati kasama niya. Kaya naman sa tanghalian, umupo muli si Miguel, nagbuhos ng kape na lumamig na, uminom. Hindi namukhan. 8 buwan, sabi niya. Malapit nang maging 8 buwan ang bata. Si Kati, 8 buwan. Paginto. Ibig sabihin pagbubuntis, panganganak, postpartum na panahon, lahat ito ay kasama niya, kasama ang asawa. At pagkatapos ay umalis. Mabagal na tumango si Mang Nonoy. May sinabi ang kapitbahay sa ibaba, sabi niya pagkatapos ngang pahinto. Naging kaunting mas mababa ang boses niya. Sabi niya, minsan ay narinig niya sa kisame ang umiyak na bata. Matagal. Nagunat. Pagkatapos tahimik, pagkatapos mahinahon na boses ng babae na nagpapatahimik. Boses ng lalaki hindi niya narinig. Basta katahimikan sa halip na boses ng lalaki. Ang katahimikan ay maring mas nakakagulat kaysa sigaw, sabi ni Miguel. Maari, sumang-ayon si Mang Nonoy. Makasamang natahimik. Sa labas ng bintana, nagumpisang lumago ang Maynila. May dumaan na kotse sa ibaba. Pagkatapos ay isa pa nagtorotok ang truk sa kanto. Sinabi mong umalis siya ng gabing iyon dahil may ginawa siya, sabi ni Miguel. May bersyon na ganun. Sandaling pahinto ni Mang Nonoy. May sinabi ang kapitbahay. Nakita daw niya si Carla 1 linggo bago umalis sa pasilyo. May pasa si Carla sa kamay. Dito, itinuro niya sa sariling pulso. Nagtanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Carla na bangga sa pinto. Hindi naniniwala ang kapitbahay ngunit nanahimik. At pagkatapos ay nalala ng kapitbahay na ng gabing iyon ng pag-alis, may narinig siyang isang tunog maikli, matalim. Hindi sigaw, may nahulog o may natumba. At pagkatapos mabilis na mahakbang at pintuan. Mahinaw na inilagay ni Miguel ang tasa sa mesa. Maliwanag, sabi niya. Hindi pa siya nagain ng anulman, dagdag ni Mang Nonoy. Hanggat nalalaman ko malamang wala siyang para sa abogado. O natatakot. O pareho. Tumayo muli si Miguel, naglakad sa kusina 3 hakbang parorun, 3 pabalik. Tinitingnan siya ni Mang Nonoy ng tahimik at naghihintay. Wala siyang sinabi sa trabaho, sabi ni Miguel. Hindi tanong. Maingat akong nagtanong sa ilang tao mula sa kanyang departamento. Alam lang ngang katrabaho na may mga problema siya sa pamilya. Wala nang iba. Natatakot siyang mawalang ng trabaho. Maliwanag. Tumigil si Miguel sa bintana, tumingin sa kalye kung saan ang Sabado ay nagumpisang gumana na. Lumabas ang ilang nga taon, may naglalakat ng aso, isang babay na may bag mula sa palengke. Karaniwang buhay. Nagpapatuloy ito sa labas, hindi alam at hindi gustong malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng ibang mga pintuan at sa mga silid ng mga krisis sentro. Mang Nonoy, sabi niya sa huli. Salamat. Ito na ang lahat ng kailangan ko. Tumayo ang driver, kinuha ang mga dahon. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Basta nagtanong, walang undercurrent. Lumingon si Miguel mula sa bintana. Mag-isip, sabi niya. Ngayon mag-isip. Bukas magpasya. Nang umalis na si Mang Nonoy, bumalik si Miguel sa silid aklatan, binuksan ang laptop, matagal na tumingin sa desktop na may mga folder at dokumento. Pagkatapos ay nagbukas ang bagong dokumento at sa pinakaitaas ay sumulat, MGA option. Ang salita ay nakabitin sa screen, at tumingin dito si Miguel ng mas matagal kaysa karaniwan.
Hindi pag-alangan bihira siyang nakalinlangan. Pag-unawa na dito ay hindi maaring makamali. Hindi sa kahulugan ng negosyo sa kahulugan ng tao. Ang unang opsyon ay ang pinakasimple. Huwag gumawang anuman. Tanggalin si Charla sa trabaho ayon sa regulasyon dahil sa sistematikong paglabak. Isara ang usapin. Legal na malinis, formal mang may basehan. Tumingin siya sa item na ito eng 10 segundo. Naglagayng gitling. Impossible. Hindi awa. Ang tanggalin ang isang taong nananatili gamit ang huling lakas at hindi humihingi ng tulong, hindi ito pagiging matigas. Ito ay duwak na nakatago sa likod ng nga papel. Ang ikalawang opsyon, tawagin siya, makipag-usap, mag-alok ng tulong ng impormal. Pera. Koneksyon, tahimik. Walang pansin. Tumigil siya. May tamang bagay doon, tiyak, mabilis, walang burokrasya, ngunit hindi niya alam na siya ay nasa sentro. Kung darating siya na may prabilang benefactor, mula sa itaas hanggang sa ibaba, either tatanggihan siya nito dahil sa pagmamalaki, o tatanggapin at mararamdamang may utang na loob. Alinman sa dalawa ay hindi tutulong sa kanya. Gitling. Hindi ganun. Ang ikatlong opsyon ay dahan-dahang na type niya. Gawing opisyal ang lahat. Flexible na schedule sa pamamagitan ng utos na may legal na basehan. Corporate apartment bilang service housing na may mayos na kontrata. Abogado bilang working contact na irerekomenda niya. At isang usapan sa kanya hindi tungkol sa alam niya, kundi tungkol sa nakikita niya. Isang magaling na espesyalista sa mahirap na mga sitwasyon kung saan handa ang kumpanya na lumikha ng kondisyon. Walang awa, walang pagtutustos, basta solusyon sa problema. Binasa muli niya, isinara ang laptop. Pumunta siya sa opisina sa linggo. Mas magaling siyang mag-isip dun sa katahimikan ng walang taong nga pasilyo. Walang matao, walang tawag, walang si Ate Susan na may mga mensahe. Kinuha niya ang folder ngang utos ngang pagtanggal sa drawer. Hawak-hawak ito, inilagay sa pinakamababang drawer, hindi itinapon sakaling mali ang lahat ng pag-unawa niya, kahit na halos hindi na siya naniniwala doon. Binuksan niya ang folder ng mga dokumento sa corporate apartment. Mayroon ang kumpanya ng 2 service unit. Isa sa Bonifacio Global City para sa mga darating na partner at isa mas maliit sa Cubao. Bakante na 6 na buwan. Huling nakatira dun ang isang engineers na nagdital mula sa Davao. Tumawag siya sa property manager sa linggo. Sinabihan siya. Malinis, may kasangkapan, gumagana ang magamit. 2 silid, kusina. Sinasamang banyo. 20 minuto mula sa opisina sa LRT. Mabuti. Sa Lunes, ihanda ang service contract. Ipapadala ko ang mga detalye. Ibinaba ang telepono, tumingin sa bintana sa walang tao na kalye. Pagkatapos ay tumawag siya kay Ati. Jaime Villanueva. Si Ati. Jaime, isang pamilyang abogado, isa sa pinakamahusay sa Maynila sa mga kaso ng annulment at custody. 7 taon silang makakilala, paminsan-minsan nagtatanghalian. Jaime. Ano ba yan, Miguel? Kaunting gulat ang boses. Linggo naman. Hindi para sa akin. May isang tao, babay, 2 bata, naghahanap ng annulment at full custody. Ang asawa ay kontrolado, may history. Walang kriminal na record, ngunit may masaksi at malamang may bakas. Kailangan ang diborsyo na may kumpletong custody para sa mabata, nang hindi maaring bigla-biglang magpakita ang asawa. Kailan kailangan? Madalian. Babayaran kita. Jaime, naiintindihan mo ba na hindi ito mabilis? Kahit may magandang ebidensya annulment. Custody. Pak-restrict ng karapatan ng ama buwan ito. Naintindihan ko. Kailangan ko lang na magsimula ang proseso ng maaga hanggat maaari at ligtas siya habang nangyayari. Sige, sabi ni Ate. Jaime. Walang karagdagang tanong, alam niyang huwag magtanong ng sobra. Hayaan mo siyang tumawag sa akin. Maaga pa. Hindi pa niya alam. Makikipag-usap muna ako sa kanya. Naintindihan. Maghihintay ako. Inilagay ni Miguel ang telepono. Tumayo mula sa mesa, lumakat sa opisina, lumapit sa malaking salamin sa tabi ng pintuan. Nakabitin ito doon para tumingin bago ang mahahalagang pulong. Nag-isip siya kung ano ang hitsura ng usapang iyon. Paano siya papasok tuwit ang gulugot, mahinahon ang muha, handa sa pinakamasama. Kung paano siya maghihintay habang nagsasalita siya ng tungkol sa pagkaantala at disiplina. Kung paano siya mas magiging tense kapag hindi niya sinabi iyon. Naisip niya na kailangan niyang magsalita ng diretso, walang nakapaligid na parirala,
walang malambot na panimula na nagpapahaba lang nga hinaan. Hindi siya isang maliliit na bata o mahirap na tao na kailangang protektahan mula sa katotohanan. Siya ay isang taong 2 buwang nakatira sa krisis sentro kasama ang isang sanggol na nagpapasuso at isang 4 na taong gulang pumupunta sa trabaho, nanahimik, at nananatiling matatag. Sa ganitong mataw kailangan ng katiyakan hindi ngang ingat. Ano ang kailangan mo? Konkretong ganon ang sasabihin niya. Lumingon siya mula sa salamin, umupo muli sa mesa, binuksan ang laptop at nagsimulang mag-draft ng utos para sa flexible na schedule ng trabaho para sa mga empleyado na may mga bata na wala pang 1 taong gulang. Pangkalahatang formulasyon, hindi personal hindi nagtuturo kay Carla. Basta isang pagbabago sa panloop na regulasyon na matagal nang dapat gawin at gagawin ngayon sa tamang oras. Nagtrabaho siya hanggang gabi. Alas 8 ay tinago ang mapapel, pinatay ang ilaw sa opisina at bumaba sa walang tao na lobby. Tumango sa kanya ang gwardiya sa pintuan. Tumango siya pabalik. Sa labas ay malamig at tahimik. Huminto siya sandali, itinago ang kwelyo nga jacket. Lunes bukas. Arong trabaho. Usapan kay Carla Reyes alas 5 hapon. Lumakat siya papunta sa kotse at nag-iisip na matagal na siyang hindi naghihintay ng Lunes. Karaniwang ang Lunes ay basta sunod na araw lamang katulad ng naunang araw, ngunit may mga bagong gawain. Ngayon ay may isang bagay na katulad ng pag-asa sa loop nito. Ang Lunes ay nagsimula gaya ng dati. Alas 6 gym. Malamig na shower. Kape na walang asukal. Sa opisina, lahat ay normal ang takbo. Sinalubong siya ni Ate Susan sa elevator na may tablet at maikli na listahan ng magawain sa araw. Nakikinig siya, tumangong kumpirmasyon, nilinaw ang mga detalye. Nang matapos siya, mahinahon siyang nagsabi. Ate Susan, sa alas 5 ng hapon, imbitahan si Carla sa aking opisina. Walang paliwanag sabihin mo lang, pumasok siya. At wala nang iba sa oras na iyon. Hindi kumindatan si Ate Susan. Sumulat. Ang nga dokumento para sa pagtanggal iwan muna, hindi na kailangan. Muli ay hindi kumindatan basta tumango at umalis. Sa 7 taon ng pagtrabaho natuto siyang hindi magtanong noong sinabi ang direktor na muna. Lumipas ang araw sa karaniwang ritmo, mga pulong, tawag, dokumento. Sa tanghalian, sadya niyang hindi tumingin sa relo at hindi nag-isip tungkol kay Carla. Ito ang kanyang matagal ng ugali huwag ikot ang bago mahalagang usapan. Kahit paano, walang bago ang maisip mo, papagurin mo lang ang iyong konsentrasyon. Sa kalagitnaan ng hapon ay nakita pa rin niya ang sariling nakatingin sa bintana. Ang parking lot sa ibaba, mga kakilalang kotse, mga taong nagdaraan papunta parito sa kanilang nga gawain. Naisip niya na sa loop siya ngayong gusali, sa kanyang mesa, ginagawa ang kanyang trabaho at hindi niya alam na ngayong 5 ng hapon ang kanyang buhay ay mababago muli. Ngunit sa pagkakataong ito sa ibang direksyon. Umaasa siya sa ganun. Alas 4:30, humingi siya kay Ate Susan na magdalang sariwang kape. At itinanggal ang lahat ng karagdagang papel sa mesa. Naiwan lamang ang malinis na notepad at ballpen. Walang folder ngang personal na record, walang mga dokumento na nagpapahiwatig ngang opisyalidad ng usapan. Basta mesa, 2 upuan. At bintana na may hapon ng Maynila sa labas. Eksakto sa alas 5, may kumatok sa pintuan. Pumasok, sabi niya. Pumasok si Carla. Tumingin siya sa kanya siguro sa unang pagkakataon ng tunay, hindi sa madaling tingin sa pasilyo at hindi mula sa malayo mula sa parking lot. Mababa siyam nga 5:55, hindi higit kayo manggi ang buhok na nakahilas sa likod, simple at walang komplikasyon. Tama ang mukha. May malinaw na pisngi, madilim ang nga mata, mapakmasit at ngayon ay napakatensyonado. Suot niya ang madilim na pantalon at gray na sweater. Walang labis, walang pagpapakita. Sa pulsoeng kaliwang kamay agad niyang napansin may mahabang manggas na kaunti pang ibinaba sa karaniwan. Isinara niya ang pintuan sa likod niya at tumigil sa gilid tuwid ang likod, ganap na kalmadong mukha. Mga kamay lang nagsama-sama sa harap, kaunting mas mahigpit kaysa kinakailangan para sa likas na postura. Isang taong bihasa sa pagpapanatili ngang mukha ngunit hindi palaging kaya ang makamay. Maupo, sabi niya at itinuro ang upuan sa harap ng mesa. Umupo siya ng tuwid hindi naghihilik ang likod sa upuan, nakatingin sa kanya at naghihintay. Hindi siya nagsimula sa mapaunang salita, hindi nagtanong kung kumusta, hindi nagsabi ngang anuman tungkol sa panahon at hindi nag-alok ngang kape. Basta tumingin sa kanya sandali at pantay na nagsalita. Naandun ako sa sentro noong Biyernes ng gabi. Nakita kita. Katahimikan. 1 segundo. 2. 3.
Nakita niya kung paano nagbago ang isang bagay sa kanyang muka, hindi nabali, hindi bumaksak, kundi nagbago gaya ngang pagbabago ang ibabaw ngang tubig kapag inihagis mo ang bato. May lumabas na mga alon mula sa loop, at hindi niya naabutan ang pahinto nito. O ayaw, o pagod na siyang pigilin. Ang maluha ay dumating ng tahimik. Walang iyak, walang panginginig ng labi, lumabas lamang sila at mabilis na tumurok, isa-isa. Hindi niya ibinaba ang ulo. Tumingin siya sa kanya at pinunasan ang nga ito ng biglaan, halos may galit sa likuran ng palat. Gaya ng isang taong galit sa sarili dahil hindi napanatili ang pagkakaisa. Paumanhin. Sabi niya ng maikli. Pantay ang boses, kaunti lang na paos. Hindi na kailangang humingi ng tawad, sabi niya. Muli siyang nakpunas ng pisngi sa palat, umupo ng mas tuwid kahit saan pa mas tuwid at tumingin sa kanya na may ekspresyon na binasa niya ng sabay ngang ilang bagay. Kawalan ng tiwala, pagod, paghahanda sa pinakamasama at sa pinakaibaba, halos hindi ka pansin-pansin, isang bagay na katulad ng kaginhawahan. Parang ang pagtatago ng lihim ng 2 buwan ay mas mabigat kaysa aminin niya sa sarili. Tatanggalin mo ako, sabi niya. Hindi tanong pahayag. Hindi, sagot niya, kumindatan siya. Unang beses sa buong usapan talagang nawalan ng composure. Gusto kong malaman ang kailangan mo, nagpatuloy siya. Konkretong ano? Hindi sa pangkalahatan. Konkretong ano ang magresolusyon sa iyong sitwasyon? Matagal na tumingin sa kanya si Carla. Nakita niya kung paano siya nakisip, tinitimbang, sinusuri, naghahanap ng bitag. Naintindihan ito. Isang taong matagal nang namuhay kasama ang isang taong hindi maaring pagkatiwalaan, hindi mabilis maniwala sa isang taong mapagkatiwalaan. Bakit? Tanong niya sa huli. Walang kapanghasaan sa boses, pag-ingat lamang, matalim at lehitimo. Dahil ikaw ay isang mahusay na espesyalista, sabi niya. At dahil ang sitwasyon na kinaroroonan mo ay nasosolusyonan. Kung may mamapakukunan at mayroon. Tahimik siya ng sandali pa. Pagkatapos may nagbago sa kanya. Hindi natunaw, hindi siya sa mga nagtatunaw. Kaunting nabalhin. Isang hakbang na mas malapit sa tiwala. Tirahan, sabi niya. Neijing, iba ang boses, mas tuyo, mas tiyak, parang gumawa siya, panlup na desisyon at nagsasalita na siya nang may layunin. Normal na tirahan para sa mga bata. Si Sonia ay 2 buwang nakatira sa silid kasama ang isang estranghero at 3 estranghong gamit. Si Katie ay natutulog sa folding bed. Nakikinig siya ng hindi nakakaputo. Oras sa tanghalian para makaalis ako at makabalik. Opisyal, hindi bilang pabor. Si Katie ay nagpapasuso. 3 o 4 pa rin na buwan ito, kahit bago. Hindi ko maaring basta itigil iyon. Naintindihan. Dagdag pa. Tumingin siya sa kanya. Tila hindi inaasahan ang dagdag pa, ang ganoong mahinahon, walang kondisyong dagdag pa. Mga dokumento, sabi niya ng mas mababa. Annulment. Kailangan ko ngang abogado na hindi ko kaya. Kailangan ko na hindi niya makuha ang mga bata. Hindi siya naghahanap sa amin ngayon, ngunit kapag nagsimula ang opisyal na proseso, magsisimula na rin siya. At may pera siya para sa abogado. Ako wala. Kinuha ni Miguel ang ballpen, binuksan ang notepad. Nagsimulang sumulat, hindi dahil natatakot siyang makalimot, kundi dahil gusto niyang makita niyang sinusulat niya ito. Na hindi lamang ito usapan para sa usapan. May iba pa. Tanong niya nang hindi itinataas ang tingin sa notepad. Sandaling tahimik si Carla. Wala na, sabi niya. Uyon na lahat. Natapos siyang sumulat, isinara ang notepad, diretso siyang tumingin sa kanya. Mabuti. Tirahan, mayroon kaming service apartment sa Cubao. 2 silid. Bakante na simula sa tag-init. Gagawa kami ng service contract. Lahat ay opisyal. Flexible na schedule, pipirmahan ko ng utos bukas. Ilalapat ito sa lahat ng empleyado na may mga batang wala pang 1 taon, hindi sa iyo lamang. Abogado, ibibigay ko sa iyo ang kontak ng isang taong nagtatrabaho sa ganitong mga kaso. Mahusay. May karanasan. Ang bayad ay aking papasan, aking desisyon, hindi ito pinapagtalunan. Tumingin siya sa kanya. Sa kanyang tingin may isang bagay na hindi niya mabuo, masyadong maraming bagay ng sabay-sabay, ngunit nabawasan ang kawalan ng tiwala. Nakita niya iyon. Bakit? Tanong niya ng mahinahon. Walang hamon, tunay na tanong. Dahil tama ito, sabi niya ng simple. Matagal siyang nanahimik, pagkatapos ay isang beses tumango. Maikli gaya ng paglalagay ng pirma sa dokumento. Salamat, sabi niya. Walang labis. Walang luha, matagal na nang natuyo iyon. Basta 2 salita, sinabi ng diretso at seryoso gaya ngang, sinasalita nga taong naunawaan ang halaga nga salita.
Tumango siya pabalik. Si Ate Susan bukas ng umaga ay makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa mga detalyeng apartment. Ang address ng abogado ay ipapadala ko ngayong gabi sa iyong work email. Tumayo siya. Tuwid na likot muli. Mahinahon na mukha muli. Ngunit may isang bagay na iba sa kanya, kaunting mas magaan, kaunting hindi gaanong nakahigpit. Paalam, sabi niya sa pintuan. Paalam. Carlo. Sagot niya. Naksara ang pintuan. Ibinaba ni Miguel ang likod sa upuan at tumingin sa kisame. Sa labas ng bintana, gumagabi na. Ang Nobyembre ay kumukuha ng liwanag ng maaga at walang babala. Tahimik sa opisina. Umupo siya kanuonen 3 minuto. Pagkatapos ay iniabot ang kanyang telepono at sumulat kay Ate Jaime Villanueva. Darating ang kliyente. Ang pangalan ay Carla. Gawin mo ang lahat ng tama. Sumagot si Ate Jaime ng maikli. Gagawin ko. Inilagay ni Miguel ang telepono, tumayo. Lumapit sa bintana. 20 minuto ang layo mula doon ang gusalingang, krisis sentro na may kumikislap na poste. Nandun ngayon ang batang babae na may sketchpad, malamang ay nagtatayo siyang isang bagay, nakatuon, nakausli ang dulong nila. Naisip niya ito, at naramdaman ang isang bagay na mainit at hindi komportable. Isang bagay na hindi pa siya sanay. Ang apartmen sa Cubao ay eksakto ang gayon maliit, maliwanag, may maayos na kasangkapan. 2 silid, kusina, tanaw ngang tahimik na patio na may mga lumang puno nga kasya na nagtatago na ngang dahon, walang labis. Basta normal na tirahan. Eksakto ang wala sa karlangan 2 buwan. Tumawag si Ate Susan sa kanyang ngang Martes ng umaga, may negosyo, walang karagdagang salita. Ipinaliwanag ang kontrata, ibinigay ang address, nilinaw kung kailan maaring pumunta si Carla. Sinabi niya, sa tanghalian. Mabuti, sagot ni Ate Susan. Nalaman ni Miguel ito ng maikli. Nakasundo na? Pumupunta siyang tumingin nayon. Tumango at bumalik sa kanyang nga papel. Pumunta si Carla ngang Miyerkules nag-iisa, walang nga bata. Si Sonia ay nasa playroom ng sentro. Natutulog si Cathy. Ipinakita ng property manager ang apartment at lumabas. Iniwan siyang nag-isa. Nakatayo siya sa gitna ngang mas malaking silid. Maliwanag, tahimik, amoy ngang malinis na walang taong tirahan. Sa labas ngang bintana, isang patio na may mga puno nga akasya, isang babae na may baby stroller. Karaniwang tanawin na hindi niya nakita ngang 2 buwan. Pumunta siya sa mas maliit na silid yung may bintana sa hardin. Nakatayo sandali. Pagkatapos ay sumulat siya kay Miguel sa work email. Maganda. Salamat. Binasa niya ito sa pagitan ng 2 tawag at walang sumagot. Isinulat sa sarili. Mabuti. Ang paglipay nangyari ng biyang nangapong. Tinipong ni Carla ang kanyang magagamit, isang malaking bag at isang baby bag at dumating sa taxi. Pumasok muna si Sonia, sineseryosong tiningnan ang paligid ng may oras na higit sa kanyang edad, at nagtanong ng mahinahon. Dito na tayo titira? O, sabi ni Carla, dito? Pumunta si Sonia sa mas maliit na silid, tumayo sa bintana, tumingin sa labas sa patio. Pagkatapos ay lumingon sa ina. Maari bang may dilaw na kurtina? Tanong niya. Matagal ko nang gustong dilaw. Yumuko si Carla sa harap niya, ganon din, nakayakit na may katiya sa braso at tumingin sa anak niya. Sineseryoso siwang tumingin ni Sonia, naghihintay. 4 na taon, ngunit sa mamatang iyon ay may isang bagay na lumalabas sa mabata na maaga nang naintindihan, hindi palaging makukuha ang hinihiling. Makakaroon, sabi ni Carla, panggako. Sabado ang umaga, pumunta siya sa mall at bumili ang dilaw na kurtina. Hindi mahal, koton, kulay araw na tono, eksakto ang uri na sa kanyang palagay ay magugustuhan ni Sonia. Bumalik, ibinita siya mismo, nakatayo sa upuan, habang nakatayo si Sonia sa tabi niya at nagbibigay ngang payo sa taas. Mas mataas pa, utos niya. Hindi, mas mababa na ngayon, ganyan, maganda na. Si Cathy ay nakahiga sa kumot sa gitna ng silid at sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari na may tingin ng isang taong interesado sa lahat ngunit hindi pa handang makialam. Ibinita ni Carla ang kurtina, bumaba sa upuan, tumingin. Naging iba ang silid, buhay, mainit, parang pinasok mo ang araw na matagal nang wala sa labas. Lumapit si Sonia, tumayo sa tabi nga ina, hinawakan ang kanyang kamay at tumingin din. Maganda, sabi niya ng may kasiyahan. Hinikpitan ni Carla ang kanyang kamay at walang sinagot.
Basta nakatayo siya at tumingin sa dilaw na kurtina sa maliit na silid ng inupahang apartment na hindi pa tirahan ngunit humihinto ng maging estranhe. Nang gabing iyon, tumawag si Ate Jaime Villanueva. Nagpakilala siya, ipinaliwanag kung sino siya at kung paano kinuha ang kanyang numero. Profesional ang boses niya at agad niyang naramdaman, nang walang kahambalusang iyon na kinatakutan niya. Basta isang profesional na alam ang kanyang ginagawa at hindi nagaksayang ang oras. Kailangan nating makita, sabi niya. Pag-aralan ko ang iyong sitwasyon, ipaliwanag kung paano mabubuo ang proseso. Walang nakakatakot sa unang pulong. Basta usapan. Kailan? Tanong niya. Kailan ka maginhawa? Makakarating ako Lunes pagkatapos alas 6 ng hapon. Naintindihan ko. May mga bata ka. Lunes NG alas 6:30, sabi niya. Napakasunduan. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo siya sa kusina sa katahimikan. Natutulog na ang mga bata. Sa labas ay madilim na gabi ang Nobyembre. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang katahimikan ay hindi nakakabigat. Ito ay basta katahimikan. Lunes. Pulong sa abogado. Simula NG proseso. Nagbuhos siya entesa, niyakap ang tasa sa makabilang kamay, at naisip na sa unang pagkakataon sa 2 buwan ay may tinatawag na plano siya. Hindi basta pag-survive ng araw-araw kundi plano. Mga hakbang, pagkakasunod-sunod, abot tanaw. Kakaibang pakiramdam. Halos nalimutan na. Lunes ng umaga ay dumating siya sa trabaho nang walang pagkaantala sa unang pagkakataon sa maraming linggo eksakto alas 9, gaya ng dapat. Lumakat siya sa pasilyo, nagbati sa makatrabaho na tumingin sa kanya ng karaniwang opisinang kawalan ng interes. Walang nakaalam ng anuman, walang nagtanong ng anuman. Lahat ay gaya ng dati at mabuti iyon. Alas 9:30, ipinasa ni Ate Susan ang kopya niya utos para sa flexible na schedule. Binasa ni Charla ito. Ang utos ay inilapat sa lahat sa empleyado na may mga batang wala pang 1 taon, walang personal na pahiwatig, walang pangalan. Basta pagbabago ng panloop na regulasyon. Mari siyang umalis sa tanghalian ng 1 oras nang walang paliwanag, dumating ng 20 minuto ng huli at umalis ng 20 minuto ng maaga kung kinakailangan. Mayos niyang tining ang papel at inilagay sa folder. Nang araw na iyon, nakita sila ni Miguel sa pasilyo. Aksidin naglalakat siya mula sa pulong. Nagbabalik siya mula sa printer. Maikli siyang tumango sa kanya, gayang tumangong isang pinuno sa isang empleyado. Tumango siya pabalik. Nagsiwalayan sila. Walang espesyal na tingin, walang makabuluhang pahinto. Basta 2 tao sa pasilyo, bawat isa ay may sariling gawain. Eksakto iyon ang nagpababa sa kanya ng higit kaysa sa anumang salita. Hindi niya siya pinaparamdam na may utang na loob na siya ngayon, na inaabangan niya ang pasasalamat o espesyal na pagtrato. Lahat ay gaya ng dati. Mas mabuti lamang. Nang gabi, alas 6:30, nakaupo siya sa harap ni Ate Jaime Villanueva sa kanyang maliit na opisina sa Ermita. Malinaw at may layunin ang pananalita niya, ipinaliwanag ang proseso and annulment, ang custody, kung paano binubuo ang ebidensya sa makasong walang bukas na karahasan ngunit may kasaysayan ng kontrol at pananakot. May mga saksi? Tanong niya. Kapitbahay, sabi ni Jarla. Nakita niya ang pasa. Pati ang kapitbahay sa ibaba, narinig niya. Hindi pa sapat ngunit simula na ito. Nagtatala siya. Mayroon bang dokumentaryo? Mensahe. Nasa aking telepono. Wala akong tinanggal. Itinaas ni Ate Jaime ang tingin. Mabuti, sabi niya. Seryoso iyon. Ipapakita mo sa susunod na pulong? Tumango siya. Mahigit 1 oras silang nag-usap. Nang lumabas siya sa kalye, madilim na at malamig. Tuluyan ng kinuha ng Nobyembre ang natitirang init. Tumigil siya sandali sa pintuan, itinago ang kwelyong ngardigan. Somewhere sa lungsod, si Denison ay namumuhay ang sarili niyang buhay. Hindi alam na somewhere sa isang opisina sa Ermita, ang isang abogado ay nagsimula pa lang ng bagong folder at nagsulat sa itaas, Reyes, CA, Annulment at Custody. Humingi si Charlang taxi at umuwi. Nakulitan siya sa salitang iyon at nagulat. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang salitang uwi ay muli ay nakakahulugang isang magandang bagay. Nagnininging ang ilaw sa apartment. Sinadya niyang iwan ito para hindi siya babalik sa dilim. Si Sonia ay natutulog na, nakakalong ang plush rabbit. Si Katie ay humihinga ng patay sa kanyang tunay na higaan, hindi isang folding bed. Nakatayo si Carla sa pintuan ng silid,
Tinitingnan ang nga dilaw na kurtina na sa dilim ay mukhang isang maliwanag naman sa lamang sa tabingang bintana. Pagkatapos ay mahinahon niyang isinara ang pintuan at pumunta sa kusina para lagyan ng tubig ang kettle. Biglang dumating ang Disyembre hindi unti-unti, gaya ang palagi isang gabi lang. Nang Lunes ang umaga, nagising ang Maynila na puti, tahimik. May unang tunay na hamog ng taglamig na pantay na nakapatong sa mga bubong at mga windowsill parang may maingat na naglatak ng tela sa buong lungsod. Naglalakad si Carla patungong trabaho. Mula sa LRT hanggang opisina ay 10 minuto, at nagsimula siyang lakarin ang ruta na ito araw-araw. Hindi dahil nagtitipid sa pamasahe kundi dahil ang 10 minutong ito ay naging isang uri ng transitional airlock para sa kanya sa pagitan ng dalawang mundo. Tuwing umaga mula sa bahay patungong trabaho mula sa mga boses ng bata, at umaga na lugaw patungong nga dokumento at screen. Tuwing hapon pabalik mula sa katahimikan ng opisina patungong buhay na init ng apartment kung saan si Sonia nang walang pakabigo ay sumasalubong sa kanya sa pintuan na may isang guhit sa kamay. Maraming nagtatasa si Sonia. Nagsimula ito pa sa sentro. Dun ay may sulok para sa mga bata na may mga lapis at papel. At mabilis na naunawaan ng bata na ang pagguhit ay paraan para mapalipas ang oras at sa parehong oras magsabi ng isang bagay nang hindi nagsasalita ng malakas. Ngayon sa apartment ay mayroon na siyang isang buong sketchpad ang pangalawa nang at nagtatasa siya ng bahay, puno, tao na may malaking ulo at maliit na paa, mga pusa na wala silang ngunit planong makaroon sa malapit na hinaharap. Isang araw ay nagtatasa siya ng isang lalaki matangkat, madilim ang buhok, seryosong mukha ngunit may ngiti sa masulok ng bibig. Ipinakita kay Carla. Sino ito? Tanong ni Carla nang maingat. Si Miguel, sabi ni Sonia nang simple at itinani ang guhit sa sketchpad. Walang sinabi si Carla. Naisip lamang niya na ang bata ay napapansin ng higit kaysa sa kung ano ang pinahihintulutan nilang mapansin ng mga matatanda. Nakikita sila ni Miguel araw-araw ngunit nga pulong sa trabaho. Maikli na pagtatakpo siya pa siyo. Magatango siya pagpasok sa conference. Hindi niya binago ang kanyang pag-ugaligaya pa rin siyang katulad, pantay, mahinahon, hindi nagtatakwil. Walang espesyal na atensyon, walang pahiwatig. Isang araw sa kalagitnaan ng Disyembre, pinigilan niya siya sa pasilyo ng mag-isa. Kumusta ang apartment? Tanong niya. Maikli, sa pagitan ng magawain, gaya ng pagtatanong sa isang tanong sa trabaho. Mabuti, sagot niya. Naglagay si Sonyang dilaw na kurtina. May nagbago sa kanyang mukha. Napakabanayad halos hindi makita. Hindi ngiti ngunit malapit na. Mabuti, inulit niya. At lumakad. Sandali siyang tumingin sa kanyang likod. Pagkatapos ay lumakad din siya sa kanyang ngagawain. Si Ati Jaime Villanueva ay nagtrabaho ng mabilis hanggat pinahihintulutan ng sistema. Nakita sila ng 2 beses pa sa Disyembre. Sa ikalawang pulong, ipinakita ni Carla ang mga mensahe kasama si Denison. Mga mensahe ang mahigit 1 taon na hindi niya kailanman tinanggal kahit hindi siya sigurado kung bakit. Malamang ay nararamdaman niyang minsan ay magagamit ang mga ito. Binasa ni Ati Jaime nang walang salita. Ang mukha ay nanatiling profesional na hindi mabasak ngunit ang mga daliring pinasflip ngang screen ay bumagal sa isang lugar. Ito, sabi niya, itinuro ang isang mensahe. At ito mahalaga ito. Ito ay tinatawag na psikolohikal na pagpipigil, at ito ay naitala. Hindi ko inisip na iyon ay binabalot, sabi ni Carla ng mahinahon. Binabalot, sabi niya ng matatag. Ganun na ganun. Inihain ang petisyon para sa annulment sa katapusan ng Disyembre. Natanggap ni Denison ang abiso sa koreo sa kanilang dati nilang address. Nagpauna na babala si Ati Jaime kay Carla. Pagkatapos nito, maaring susubukang makipag-ugnayan ang asawa. Malamang sa pamamagitan ng kasamahang kilalang dalawa. Malamang ng diretso. Kung makipag-ugnayan huwag sumagot nang wala ako, sabi niya. Anumang kontak sa pamamagitan lamang ko. Tumango siya. Sumulat si Denison sa kanya sa susunod na araw matapos matanggap ang abiso. Isang mensahe maikli. Kailangan nating mag-usap. Para sa kapakanan ng bata. Binasa niya, ipinakita kay Ati Jaime. Sumagot ito para sa kanya opisyal, na may sanggunian sa kanyang sarili bilang kinatawan. Hindi na sumulat si Denison. Sa ngayon, ang bagong taon ay sinalubong ni Carla sa bahay sa apartmen sa Cubao, 2 silang kasama nga bata. Siya at si Sonia ay gumawa ng snowflake mula sa papel at ibinita sa bintana. Pinanut ni Kati ang proseso mula sa kumot na may interes, panapanahong sumusubok na makuha ang pinakamalapit na snowflake at agad na isiksik sa bibig. Sa hating gabi,
Binuksan ni Carla ang maliit na boteng alak, nagbuhos ng isang baso, tumingin sa bintana sa mga paputok sa itaas nagmabubong. Matagal nang natutulog si Sonia, gayon din si Katie. Tahimik at mainit sa apartment. Itinangon ni Carla ang baso, hindi nagtatapat sa sinuman, basta ganun, at naisip na ang taon na nagtatapos ay ang pinakamasakit sa kanyang buhay. At sa parehong oras ang taon kung saan sa wakas ay ginawa niya ang dapat niyang gawin ng matagal na nun, umalis. Kinuha ang nga bata at umalis. Ininom niya ang alak, inilagay ang baso, humiga para matulog. Sa Enero, may nagbago. Dahan-dahan, halos hindi makita gayang ang pagbabago ng liwanag sa silid kapag hindi pa sumisikat ang araw, ngunit nagliwanag na ang abot tanaw. Nagsimulang minsan na mamili si Miguel sa labas ng kanyang opisina ng ilang oras, 1 minuto o 2, pumasok sa ilang dahilan sa trabaho, nagtanong ng isang detalye. Naintindihan niya na maaari niyang linawin ang mga detalyeng iyon kay Ate Susan o sa email, ngunit walang sinasabi. Isang araw, nagdala siyang libro para kay Sonia. Nagdala ito sa pamamagitan ni Ate Susan, inilagay lang sa kanyang mesa na may tala, para kay Sonia. Narinig ko na gusto niyang magtatasa. Isang malaking libro tungkol sa madakilang pintor, may mga makulay na ilustrasyon, mga reproduction ng mga pintura, maikli at simpleng mga kwento para sa mga bata. Hindi mahal ngunit napaka-eksakto ang pagpili. Hawak ni Carla ito sa kamay niya, binasa ang tala at naramdaman ang isang bagay na hindi agad niya mapapalawak. Hindi pa kaantik, mas katulad ng gulat. Isang taong parang nabubuhay sa mundo, engema, numero, kontrata, at pulong na alala na ang batang babay ay nagtatasa. Hindi lamang naalala, may ginawa siya tungkol doon. Nang gabi, natanggap ni Sonia ang libro, binuksan ang unang pahina, nakita ang reproduction ni Matisse, matingkat, makulay, puno ng kulay at tumigil. Sino ang gumuhit nito? Tanong niya. Isang artista na naganggalang, Henri Matisse. Sabi ni Carla. Gusto niyang kulay, sabi ni Sonia ng seryoso. Katulad ko. Ngumiti si Carla. Tunay na ngiti, hindi yung ngiti na dala niya sa trabaho bilang bahagingang profesional na imahe, kundi yung nakmumulan ng kusa ng walang pagsisikap, kapag ang isang bagay sa loop mo ay bigla na lamang nagiging malambot. Nang susunod na araw, sumulat siya kay Miguel ngang maikling mensahe sa work email. Si Sonia ay nagsabi na si Matisse ay gustong-gusto ngang kulay, katulad niya. Salamat. Sumagot siya pakaraan ng 20 minuto. Maiklian din. Tama siya tungkol kay Matisse. Hindi ito profesional na sulatan. Pareho silang nakakaunawa doon. Ang akwat sa pagitan nila yung akwat sa pagitan ng pinuno at empleyado, sa pagitan ng isang taong nakatulong, at sa taong tinulungan. Nagsimulang huminto ng mabagal, walang biglang kilos, walang mga pahayag at mga dramatikong galaw. Minsan ay naisip ni Carla na pumupunta siya sa trabaho hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may isang bagay pang doon. Isang bagay na hindi pa niya pinangalanan at hindi nagmamadaling pangalanan. Nagingat siya. Tama iyon. Ang isang taong minsan ay lubos na nakamali sa ibang tao ay hindi nagmamadali sa makonklusyon. Hindi ito kawalan ng tiwala sa mundo, ito ay respeto sa sariling karanasan. Ngunit may nagbabago pa rin. Tahimik. Walang humpay gayang ang pagliwanag ng abot tanaw bago ang madaling araw. Ang Pebrero sa Maynila ay ang pinakamatigal na buwan. Hindi ito umalis ng maganda, gayang ang pag-alis ng taglagas, at hindi rin dumating ng maringal, gayang ang pagdating ng tag-araw. Basta nakatayo ito maulap, malamig, matigal, naghihintay na itulak ng ngainit ng Marso. Ngunit ngayong taon ang Pebrero ay naging hindi inaasahang maliwanag. Malamig ngunit maaraw, matibay ang hamok sa ilalim ng mapaa, at asul na langit sa itaas ng ngabubong. Bihirang palat para sa Maynila sa kalagitnaan ng taglamig. Napansin ni Carla ang Pebrong ito. Dati ay hindi niya masyadong pinapansin ang panahon. Ang panahon ay basta background kondisyon na kailangang isaalang-alang sa pagpilingan damit. Ngayon ay tumingin siya sa asul na langit sa bintana at naisip na maganda ito. Basta ganun. Walang espesyal na dahilan. Iyon ay tanda ng isang magandang bagay. Naintindihan niya iyon. Si Katie sa Pebrero ay naging mas masigla at aktibo. 10 buwan na taong edad kung saan ang isang bata ay sumusubok ng tumayo, hawak ang anuman, at tinitingnan ang mundo na may hitsurang ang isang mananaliksik na interesado sa lahat at walang takot sa kahit ano. Kinuha ni Sonia ang papel ng panganay, nang may ganoong seryosidad na paminsan-minsan ay tinitingnan siya ni Carla at naisip, saan nakmula sa isang 4 na taong gulang ang ganoong dignidad. Tinuturuan ni Sonia si Katie ang palakpak. Ipinakita sa kanya ang ngalarawan sa libro tungkol sa mga pintor matiyaga, pahina-pahina at tunay na nalungkot kapag sumusubok si Katie na nguya ang libro sa halip na humanga dito.
Kati, ito si Matisa, ipinaliwanag ni Sonia ng may paksisi. Hindi siya para kainin. Pinanut ito ni Carla at mahinahon na natawa para hindi masiraan ng sandali. Sa trabaho, lahat ay mayos ang takbo. Ang flexible na schedule ay nagalis ng patuloy na tensyon na nabuhay siya nakaraang 2 buwan ng taglagas. Ang pakiramdam na lagi siyang mahuli, lagi siyang kailangang magpaliwanag, lagi siyang nakabalanse sa gilid. Ngayon ay umalis siya sa tanghalian ng walang manota at paliwanag, bumabalik sa tamang oras, ginagawa ang kanyang trabaho ng mahinahon at maayos. Napansin ngang katrabaho ang pagbabago walang nagsalita ng malakas ngunit ang kapaligiran ay naging iba. Mas magaan. Nagsimula silang makipag-usap ng mas madalas ni Miguel hindi lang siya pasiyo at hindi lang siya trabaho. Minsan ay pumupunta siya sa kanyang opisina sa huling bahagi nga araw, kapag karamihan ng nga empleyado ay nagsipalis na at tumigil sa pintuan. Nagsasabi siya ngang isang bagay na hindi mahalaga tungkol sa isang librong binabasa niya ng gabi, tungkol sa lungsod, tungkol sa isang detalye mula sa araw ngang trabaho na nagpahinto sa kanya. Sumagot siya. Tumagal ang usapan ng 10 minuto, kung minsan 15. At bawat beses ay naputol ang usapan sa isang punto kung saan maring magpatuloy, ngunit parehong tila nakasundo na huwag magmadali. Nang unang Biyernes. Pebrero ay pumunta siya sa kanya ng mas huli kaysa karaniwan alas 6:30 na noong natitirang magaguardia na lamang sa opisina. Tinapos ni Carla ang isang ulat na kailangang ibigay bago ang katapusan ng linggo. Itinangon niya ang ulo nung lumabas siya sa pintuan. Matagal pa ba? Tanong niya. 20 minuto, sabi niya. Tumango siya, sumandal sa doorframe at naghintay. Hindi umalis, hindi nagsabingang. Sige, bukas na lang. Basta naghintay. Naramdaman niya ito ang kanyang presensya sa pintuan, mahinahon at hindi nakakaabala at sa anumang dahilan ay nagsimulang mas mabilis na maktip. Pakaraan ng 20 minuto, isinara niya ang laptop. Tapos na, sabi niya. Mabuti. Pahinto. Kumain ka ba ang tama ngayon? Tumingin siya sa kanya. Ang tanong ay hindi inaasahan, diretso at may isang bagay na parang bahay, hindi opisina. Sa tanghalian, tinapay lang, inamin niya. Hindi iyon bilangin, sabi niya. May kilala akong lugar malapit dito maliit, tahimik. Kung gusto mo, tumingin siya sa kanya sandali, pagkatapos ay nagsabi. Ang mga bata ay nasa kapitbahay hanggang alas 9 maabot ko. Tumango siya. Basta tumango lang walang ngiting ang tagumpay, walang binibigyang diin na kagalakan. Basta mabuti, halina na. Ang lugar ay eksakto ang inilarawan niya maliit at tahimik. Isang Italian restaurant 5 minutong lakad mula sa opisina, may magkakahoy na mesa, malambot na liwanag at amoy ngang sariwang tinapay at mangga damo. Hindi mapagmataas hindi para sa mga negosasyon sa negosyo basta magandang tao-taong lugar. Umupo sila sa tabi ng bintana, umorder ng hindi matagal na pinag-aralan ang menu, pasta, sopas, tinapay, tubig, kinuha niya ang isang basong pula. Tumanggi siya. Ang unang ilang minuto ang usapan ay naging maingat gaya ang nangyayari kapag 2 tao ay unang nakasama, nang wala ang konteksto ang trabaho at hindi pa alam kung paano pangasiwaan ang agwat o kailangan pa bang pangalagaan. Ito. Pagkatapos ay may narelax hindi ka pansin-pansin, gaya ngang nagre-relax ang balikat na pinigil ng masyadong matagal. Nakwento siya tungkol sa kanyang mga simula ang consulting, ang unang mga taon ng walang pera ngunit may pakiramdam na naintindihan mo ang lahat ng higit sa lahat. Nakwento ng walang pakmamatas, ng may sariling ironi sa dating sarili. At nakinig siya at naisip na marunong siyang maging nakakatawa tahimik, walang pagsisikap, hindi para sa epekto. Nakwento siya tungkol sa universidad, fakulty ng pamamahala, diploma ng may karangalan, unang trabaho na parang hindi kapani-paniwalang swerte at naging basta trabaho. Tungkol sa kung paano niya minahal ang kanyang propesyon at kung paano unti-anting nawala iyon. Hindi dahil nagbago ang propesyon kundi dahil ang buhay kasama si Denison ay unti-unting kumuhang lahat, kasama ang kakayahang masiyahan sa isang bagay ng simpleng ganon. Hindi niya sinabi ang huli ng malakas ngunit tila naintindihan niya ng walang nasalita. Tungkol kay Denison ay hindi sila nakusap ni minsan sa buong gabi. Ito ay isang walang pasalitang kasunduan na hindi inihayag ng sinuman. Hindi dahil ang paksa ay pinagbabawal kundi dahil ang gabing ito ay tungkol sa ibang bagay. Tungkol sa kung sino sila ngayon hindi tungkol sa kung ano ang pinagdaanan nila. Nagtanong siya tungkol kay Sonia. Nakwento siya tungkol sa libro kung paano binuksan ni Sonia ang unang pahina, nakita si Matisse at tumigil. Kung paano nagsabi ng seryoso. Gusto niyang kulay, katulad ko.
Nakinig si Miguel at sa pagkakataong ito ay ngumiti siya ng tunay. Hindi yung halos hindi makitang pagbabago ang mukha na natuturuan niyang pakinggan kundi isang tunay na ngiti, buhay, kaunting nagugulat. Naisip niya na nakpalit ngang mukha ang ngiti hindi gaanong mahigpit, hindi gaanong sarado. Mas bata, siguro, magiging artista siya, sabi niya. O kung gano'ng gusto niya, sagot ni Carla. Mahalaga na siya ang pumili. Tumingin siya sa kanya. Oh, sabi niya. Iyon ang pangunahing bagay. Sa dalawang salitang iyon ay may isang bagay na higit pa sa simpleng pagsang-ayon sa kanyang pangungusap. Naramdaman niya ito ngunit hindi niya ito pinalawak. Basta tumango siya at kumuhang tinapay. Umupo sila hanggang hating gabi. Walang sinuman ang nagbabantay sa oras. Naalala niya ang ngabata sa simulangang ika-12, sumulat sa kapitbahay. Sumagot ito. Lahat ay mabuti, huwag magmadali. At hindi siya nagmadali. Nang lumabas sila sa kalye, maliwanag at matatag ang lamig. Ang kanilang hininga ay lumipat sa madilim na langit. Huminto siyang taksi. Binuksan ang pinto. Ihahatid kita, sabi niya. Hindi na kailangan, sabi niya. Malayo para sa iyo. Alam ko, sabi niya. Sandaling tumingin siya sa kanya, pagkatapos ay sumakay sa kotse. Halos tahimik silang nagtakbuhan. Ang Maynila sa hating gabi ay mahinahon. Mabihirang poste ang ilaw, mabihirang kotse. Tumingin siya sa daan, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang katahimikang ito ay mahinahon hindi kabutihan, hindi tensyon. Basta 2 taong hindi kailangang punan ang bawat segundo ang mga salita. Sa harap ng kanyang gusali ay lumabas siya. Lumingon, salamat sa hapunan, sabi niya. Walang anuman, sagot niya. Pumasok siya sa gusali, umakyat sa kanyang palapag, binuksan ang pintuan, tahimik ang apartment. Natutulog ang mga bata. May naiwan na tala ang kapitbahay sa mesang kusina. Si Sonia ay nagpapasabi na nagtatasa siyang regalo para sa iyo. Nakapatong sa mesa. Lumapit si Carla sa mesa. Sa isang pirasong papel ay may guhit ng isang bahay na may dilaw na bintana. Sa tabi ay 3 figura. Maliit, katamtaman, at matangkad. Sa ilalim ng matangkad na figura, maingat na isinulat ni Sonia sa malalaking titik, Miguel. Matagal na tumingin si Carla sa guhit. Pagkatapos ay maingat na tining ito at inilagay sa drawer ng mesa. Hindi itinatapon. Maingat na inilagay gaya ng pag-ingat ng isang bagay na maaring balikan mo pa. Humiga para matulog at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, agad siyang nakatulog, walang pagkabalisa, walang pag-ikot ng bukas na araw sa isip niya. Basta humiga at nakatulog. Dumating ang Marso gayang pagdating nito sa Maynila minsan sa ilang taon tunay na walang daya. Hindi ulan at makulay na baha, kundi tunay na liwanag may amoy basa na lupa, may magamaya. Mabilis na natunaw ang hamok may dignidad, iniwan ang itim na lupa sa mahardin at mga unang maalok na pahiwatig ng berde sa magilid ng bangketa. Napansin ni Carla ang Marso ng umaga na naglalakad siya patungong trabaho at bigla na lamang naisip na nakabukas niya ang nangungunang pindutan ng kanyang kardigan. Basta ganon hindi nag-isip dahil mas mainit na. Tumigil siya sandali sa gitna ng bangketa, itinangon ang mukha sa langit, pumikit, lumikit ang mga manalakad sa kanya sa makabilang panig. May halos napadausdos sa balikat niya ngunit 3 segundo siyang nakatayo at naramdaman lamang kung paano ang tunay na araw hindi ang mapanalantang araw ang taglamig na humipo sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagmulat siyang mata at nagpatuloy. Ngunit may isang bagay sa 3 segundong iyon na mahalaga. Sa simulang ngang Marso, tumawag si Ate Jemmy Villanueva sa kanya pagkatapos ngang tanghalian. Carla, sabi niya. Pantay ang boses ngunit doon ay ang espesyal na inflection na natutunan na niyang makilala. Ang inflection ng mabuting balita na hawak ng abogado ngunit hindi pa inihahayag. Ngayong umaga, dumating na ang sagot mula sa abogado ni Reyes. Mahigpit niyang hawak ang telepono. Hindi niya pagtatatalunan ang custody. Handa siyang pumirma ng kasunduan na ang bata ay mananatili sa iyo. Kapalit. Hinihiling nilang i-record ang karapatang makita ang mga bata minsan bawat buwan sa neutral na lugar na may iyong pahintulot. Sandaling tahimik si Carla. Bakit? Tanong niya sa huli. Bakit siya pumayak ng ganito kabilis? Dahil ipinakita ko sa kanyang abogado ang ibinigay mo sa akin, sumagot si Ate Jaime ng mahinahon. Ang namensahe at ilang bagay pang natuklasan ko ng mag-isa tungkol sa iyong kaso. Ang abogado niya ay isang matalinong tao. Ipinaliwanag niya sa kanyang kliyente na ang legal na pakikipaglaban para sa custody na may ganoong ebidensya ay magtatapos ng masama para sa kanya. Nakinig si Denison.
Dahan-dahang huminga siya hanggang sa dulo gaya ngang pahinga ngang taong, matagal na nagtatago ngang hangin sa baga at sa wakas ay pinayagan ang sarili na makalabas. Kailan ang hearing? Tanong niya. Nakatakda ang sesyon sa ika-15 Marso. Sa ganitong lagay formalidad na lamang. Pipirmahan ng huwes at tapos na. Bago matapos ang Marso ay opisyal ka ng malaya. Nagpasalamat siya, ibinaba ang telepono at ilang minuto siyang naupo sa kanyang mesa, nakatingin sa screen kung saan nakabukas ang mga talahanayan na hindi na niya nakikita. Ika-22 ng Marso 3 linggo pa. 6 na buwan. Eksakto 6 na buwan mula ng gabing iyon sa simula ng Setyembre nang kinuha niya ang 2 bata at isang bag ng ngagamit at lumabas sa dilim. 6 na buwang naglaman ng higit pa kaysa sa ilan ay naglalaman ng mataon. Nang gabi, ikinwento niya ito kay Miguel. Nakasundo silang makita pagkatapos ang trabaho. Naging ugali na ito ang nakaraang buwan hindi araw-araw, ngunit madalas, kung minsan ay hapunan, kung minsan ay basta lakad sa gabi sa lungsod. Kung minsan ay dumadating siya sa kanya, at nagtatampisaw sila sa kusina na may tasaa. Nang gabing iyon ay ganong nakasetap sila sa kusina, may tasaa. Natutulog na si Cathy. Nagtatasa si Sonia sa mesa. Bagong sketchpad ang ikatlo na. Sa labas ng bintana ay madilim ngunit hindi ang matingkat na dilim ng taglamig. Ang madilim ng Marso kaunting mas buhay, kaunting mas transparent. Mahinahon at may layuning nakfento si Carla tungkol sa tabak ni Ati. Jaime gayang ang kanyang ugali sa pagsasalita tungkol sa mabagay na malalim ang pagkakasangkot sa kanya, sa pantay na boses, walang mga karagdagang salita. Nakinig si Miguel nang hindi nakakaputol. Nang matapos siya, inilagay niya ang tasa sa mesa at nagsabi, "Mabuti. Tama ang takbong lahat." Oh, sa ngayon siya. Nanahimik sila. Ang katahimikang ito ay ganap na naiba sa dating katahimikan sa opisina 6 na buwan na ang nakakaraan noong nakaupo siya sa harap niya ng tuwid ang likot at naghintay ng pagtanggal sa trabaho. Noon ang katahimikan ay tense, puno ngang hindi pa sinasabi. Ngayon ito ay mahinahon. 2 taong komportable sa katahimikan ng bawat isa. Miguel, sabi niya nang mahinaon. Itinaas niya ang tingin. Gusto kong sabihin ang isang bagay. Maingat siyang pumilingam nga salita gaya ngang pagpili kung saan ilalagay ang paa sa madulas na daan. Ni minsan ay hindi ko sinabi sa iyo ng tunay tungkol sa ginawa mo. Hindi lamang salamat sa apartment at sa abogado. Binigyan mo akong kakayahang huwag matakot, naiintindihan mo. Hindi lamang tinulungan mong resolbahin ang mga problema. Binigyan mo akong ang panahon at espasyo para huminto sa pagtakot. Iyon ay iba. Tumingin siya sa kanya ng tahimik. Mabuti mapakmasit gaya ngang pagtingin sa isang mahalaga. Matagal akong hindi makapagtiwala, nagpatuloy siya. Ngayon ay maingat pa rin ako. Alam mo iyon, nakikita mo. Ngunit gusto kong malaman mo nakikita ko kung sino ka. Hindi ang ginagawa mo kundi kung sino ka. Makaibang bagay yon. Sandali pa siyang nanahimik. Pagkatapos ay nagsabi. Tahimik alam ko na ikaw ay maingat. Tama iyon. Hindi ka ba nagagalit? Hindi. Sabi niya. Hindi ko kailangan na magmadali ka. Kailangan ko na sigurado ka. Itinaas ni Sonia ang ulo mula sa sketchpad, tumingin sa ina, pagkatapos kay Miguel, pagkatapos muli sa ina. Seryoso, nagtatasa gayang kaya ng nga bata na nakakaunawa ng higit pa kaysa sinasabi nila. Miguel, sabi niya, lumingon siya sa kanya. Naitasa ka sa aking sketchpad, ipinabatit niya sa tonong isang taong gumagawa ng mahalagang pagpapahayag. Alam ko, sabi niya. Ikinwento ni iyong mama. Nasiyahang tumango si Sonia at bumalik sa pagtatasa. Natapos ang usapan mula sa kanyang pananaw. Sinabi na niya ang pangunahing bagay. Nahuli ni Miguel ang tingin ni Carla. Sa kanyang mamata ay ngiti yung mismong ngiti na unang nakita niya 6 na buwan na ang nakakaraan sa poste ang krisis sentro sa liwanag ng kumikislap na poste. Pagod at buhay ng sabay. Ngayon ay wala ng pagod dito. Buhay lamang. Yung tunay, na hindi mo maaring gawin at hindi mo maaring isipin. Ika-22 nga Marso pumirma ang huwes ngang kasya ngang diborsyo at itinalaga ang lugar ngang tirahan ng nga bata kasama ang ina. Nakatayo, si Carla sa husgaduhan ng tuwid at mahinahon, nakikinig sa pagbabasa ng sekretarya ng desisyon at nag-iisip na ito ay basta papel. Mahalaga. Kailangan, nagpapalaya ngunit basta papel. Ang tunay na kalayaan ay dumating ng mas maaga. Nang gabing iyon sa Setyembre, nang lumabas siyang gusali kasama ang mga bata at isang bag. Pagkatapos ng hukuman, tumawag siya kay Miguel. Maikli lamang. Lahat ay napirmahan na.
Masaya ako, sabi niya. Pantay ang boses ngunit nalaman na niya ang nasa likod ng pakakapantay-pantay na iyon. Ako rin, sabi niya, ng gabi. Nang natutulog na ang nga bata, kinuha niya mula sa drawer ngang mesa ang guhit ni Sonia yung pabrero. Bahay na may dilaw na bintana at 3 figura. Maliit, katamtaman, matangkad. Sa ilalim ng matangkad na figura. Miguel. Matagal na tumingin siya dito. Ang 4 na taong gulang na bata ay nagtatasang isang bagay na ang mga matatanda ay sa oras pa lamang ay nagmumungkahi. Ngumiti siya, inilagay muli ang guhit. Hindi itinatapon. Inilagay ng maingat gayang ang pakingat ng isang bagay na mababalikan pa. Ilang araw na ang lumipas at naglinggo. Karaniwan, tahimik, walang manggaplano. Dumating si Miguel ang umaga, nagdala ang isang bagay na nakakatawa para sa mga batang babay, gaya ang ginawa niya ilang beses na. Sa pagkakataong ito ay isang set para sa clay modeling sa mga makulay na lata na agad na binuksan ni Sonia at hiningyan ng pagmamalas ngayon na. Nagtatasa sila sa mesang kusina. Si Sonia ay nagutos sa proseso. Si Miguel ay walang reklamo na gumagawa ng isang bagay na dapat na maging pusa ngunit higit na katulad ng maleta na may tainga. At si Sonia ay tinitingnan ang likaing ito na may tingin ng isang matiyagang guro. Si Cathy ay nakaupo sa kanyang braso. Matagal na siyang nasanay sa kanya at tinanggap ang kanyang presensya bilang isang bagay na natural. Ngayon ay maingat niyang pinapahit ang kanyang lugaw sa kanyang puting polo na may tingin ng isang artista na nagtatrabaho sa bagong material. Nakatayo si Carla sa kalan at tinitingnan ang lahat, si Sonia na may boses ng utos, si Cathy na may lugaw at polo, si Miguel na hindi inaalagaan ang polo at sineseryosong pinamamahalaan ang pusa ayon sa mata gubilin ni Sonia. Tinitingnan niya ito at natawa mahinahon muna, pagkatapos ay nang malakas. Tunay. Magaan. Walang pagsisikap. Ang uring ng tawa na hindi mo maaring gawin. Nandun ito o wala. Itinaas ni Miguel ang ulo, tumingin sa kanya. Tinitingnan niya siya at hindi makahinto sa pagtingin. Nakatayo si Carla sa kalan sa simpleng sweater, ang buhok ay maingat na nakahila, at tumatawa. Hindi yung ngiti na nakita niya sa opisina, maingat, kontrolado, profesional. At hindi yung pagod na kabuhayan na nakita niya nang una sa posteng krisis sentro ng gabing Nobyembre. Ito ay ibang tawa, magaan, tunay, walang kaibuturan, walang kasaysayan, walang pagsisikap. Basta isang tao na mabuti ngayon, sa minutong ito, sa kusina na ito. Tinitingnan siya ni Miguel at nag-iisip na eksakto para sa tawang ito na dumadating siya dito lahat ng mga buwang ito. Hindi para sa mausapan sa, hindi para sa malakat sa gabing ang Maynila, hindi para sa maguhit ni Sonia kahit na lahat ng ito ay mahalaga rin. Eksakto para sa ganito, para makita ng minsan, kung paano siya tunay na tumatawa. Miguel, sabi ni Sonia, hinihila ang kanyang manggas. Hindi mo pa natapos ang buntot. Ibinaba niya ang tingin sa clay na pusa na talagang walang buntot. Paumanhin, sabi niya ng seryoso at kumuha ng piraso nganglay. Nasiyahang tumango si Sonia at bumalik sa kanyang trabaho. Nagtatasa siya ng bahay na tatangi, may mga parihaba na bintana at tatsulok na bubong eksakto gaya ngang sa kanyang maguhit. Nagtrabaho ng maingat, nakausli ang dulo ng dila. Biglang nawalan ng interes si Cathy sa polo at natuklasan ang clay. Umaabot siya sa berdeng piraso ng may ganoong determinasyon na halos hindi nakaabot si Miguel na ilipat siya sa kabilang braso. Hindi pa kaya nito, ipinabatit niya sa kanya. Tumingin sa kanya si Cathy na may tingin ng isang taong hindi sumasang-ayon ngunit hindi pa handang makipagtalo. Habang tinatanggal ni Carla ang lahat ng naiwan sa mesa at naglalagay ng plato nga tinapoy na may mani at mansanas, ginawa niya ito mula ng umaga habang natutulog pa ang mga batang babae at ang kusina ay paboritong amoy ng niyok. At mantikilya nakatayo, si Sonia, maingat na naglakad upang hugasan ang kanyang makamay. Sonia, kamay muna, sabi ni Carla. Ngayon na, sabi ni Sonia nang hindi tumitingin mula sa bubong. Sonia, oh na. Habang lumalakad si Sonia para hugasan ang kanyang nga kamay, at habang inaayos ni Carla ang mesa, nakaupo si Miguel kasama si Cathy sa braso at tinitingnan ang lahat. Ang matinapoy sa plato, ang ngadilaw na kurtina sa katabing silid na nakikita sa pamamagitan ng bukas na pintuan. Ang naguhit ni Sonia na maingat na binibit ng magneto sa refrigerator. Ang tasang may tasaan na naghihintay sa mesa, ang kanyang tasang malalaki at maitim na isang araw ay binili ni Carla ng hiwalay. Ito ay nagawa ng ganun ng simple at natural na hindi niya agad napansin.
Isang araw ay lumabas na lang ang kanyang tasa sa istante kasama ngang iba pang nga tasa at doon nanatili. May isang bagay sa larawan na iyon na ganun katatag at ganun kapuno na maikli siyang pinigilan ang hininga hindi sa makasalitang kahulugan, kundi halos literal. Bigla niyang nailaman na nakaupo siya rito, sa kusina na ito, sa linggo ang umaga na ito at wala siyang gustong pumunta. Hindi sa kahulugan ng pagod at hindi sa kahulugan ng katamaran. Sa kahulugan na dito ang lugar na gusto niyang naron. Hindi bumibisita naron. Bumalik si Sonia na may hugas ang kamay, umakyat sa upuan, kumuhang tinapoy at agad ito inikot, tumingin kay Miguel. Marunong ka bang magtatasa? Tanong niya. Mahina, inamin niya ng tapat. Ituturo kita, sabi niya ng bukas palat at nangagat ng tinapoy. Inilagay ni Carla ang huling plato at umupo din. Kumain silang lahat apat kung isasama si Katie, na binibigyan ni Carla ng kaunti mula sa kanyang almusal, habang tinitignan ang nga matatanda sa mesa na may interes. Sa labas ng bintana, maliwanag ang Marso ang araw ay bumabagsak sa windowsill at sa gilid ng mesa. Sa liwanag na ito lahat ay nagmumukhang kaunting hindi toto masyadong maganda para sa isang karaniwang linggo. Nanahimik si Miguel hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil nag-iisip siya. Dito sa mesa na ito, kasama si Katie sa tuhod at ang clay na pusa na walang ilang paa sa tabi sa mantel, at si Sonia na natapos na ang ikatlong tinapoy at tinitingnan ang ikaapat. Nag-isip siya na may mga bagay na naiintindihan mo hindi sa pamamagitan ng isipan hindi sa pamamagitan ng pag-aral at pagtimbang ng nga opsyon kundi ng iba. Minsan ay tumitingin ka lang sa isang karaniwang umaga ng linggo at nalalaman mo nang walang anumang pag-alangan na tama ito. Ang masang ito, ang mataong ito, ang amoy ng nga tinapoy at liwanag sa bintana iyon ang iyo. Hindi sa kahulugan ng pagmamayari sa kahulugan ng pagkabibilangan. Saan gusto mong naroon? May sinasabi si Carla kay Sonia tungkol sa ikaapat na tinapoy muna tapusin ang ikatlo. Nagtatalo si Sonia, nagbibigay nga maargumento. Sumusubay si Katie sa talakayan ng may masiglang interes. Inilagay ni Miguel ang kanyang tasa sa mesa. Carla, sabi niya lumingon siya sa kanya. Sa kanyang mamata, kagaanan na lumabas sa manakaraang linggo at naging karaniwang bagay ngunit na palagi niyang pinapansin muli. Gaya ngang pagpapansin sa magandang liwanag kahit kakilala na ito. Hindi ko gustong umalis, sabi niya. Basta walang paunang salita, walang balangkas, walang magagandang salita na kaya niyang pumili kapag kailangan, ngunit sobra sa kasalukuyan. Kailanman, gusto kong naroon dito. Hindi bumibisita tumalis naroon, katahimikan. Tumigil sa pagkain si Sonia. Tumingin sa ina, pagkatapos kay Miguel, pagkatapos muli sa ina ng matiyaga, may tingin ng isang taong matagal nang nahihintay ng dinuwaman ng kwentong kilala na niya. Tumingin siya sa kanya. Isang segundo, dalawa, tatlo. Nakita niya kung ano ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi pag-aalangan. Higit pa katulad ng isang pagsusuri. Huling mabilis, halos hindi mapansin. Gaya ngang sinusuri ang yelo bago tumapak hindi dahil natatakot, kundi dahil mas mapakakatiwalaan ganon. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay sa mesa at hinawakan ang kanyang palat sa kanya. Walang sinabi. Hinawakan lamang mahigpit, walang pag-aatubili. At sapat na iyon. Higit pa sa sapat. Sinundan ni Sonia ang kilos na ito, tumango ng may nasiyahang tingin eksakto gaya ng pagtango ng isang taong ang pangmatagalang mga prediksyon ay kumpirmado at kinuha ang ikaapat na tinapoy. Hindi pumigil si Carla. Si Katie. Nakaupo sa braso ni Miguel, umabot sa kanyang daliri at mahigpit itong hinawakan sa kamao niya na may sanggol na seryosidad, na may pagkakahawak ng isang bagay na mahalaga. Tumingin siya sa kanya. Tumingin ito pabalik sa kanya ng maitim at bilugang nga mata seryoso, nagsisiyasat. Pagkatapos ay ngumiti ng malawak, walang ngipin, sa buong mukha at naramdaman ni Miguel ang isang bagay sa dibdib na walang tamang pangalan, ngunit na malamang ay ang pinakamainit na pakiramdam sa buong 38 taon niya. Matagal silang naupo sa mesa. Sa labas ng bintana, ginagawa ngang Marso ang trabaho nito na tutunaw ang yelo, tumutulo ang tubig mula sa magubong. Sa mahubat na puno nga, akasya sa patio ay naktatagisan ang manggamaya. Isang karaniwang linggo sa isang karaniwang patio, ngang isang karaniwang gusali ngang Maynila. Ngunit sa kusina na ito lahat ay kaunting naiba. Pagkatapos ay hinihingi ni Sonia na ituloy ang clay modeling at bumalik sila sa clay na pusa na sa wakas ay inilagay ni Miguel ang buntot, sa mahigpit na kontrol ni Sonia. Nagayos nga mesa si Carla, naglagay ngang bagong kettle at bumalik at tumayo sa likod niya, pinanut ang pusa.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat magaan, mabilis, gaya ng paglagay ng kamay sa balikat ng isang taong sanay kang nakatayo sa tabi. Tinakpan niya ang kanyang kamay ng kanya. Hindi sila naktitik sa bawat isa. Pareho silang nakatingin kay Sonia na ngayon ay nagdadagdag ng bigote sa pusa na may tingin ng isang iskultor na tinutapos ang isang obra maestra. Mabuti na ngayon, inihayak ni Sonia sumandal sa kanyang upuan. Mabuti na ngayon, sangayon si Miguel. At iyon ay totu sa pinakadiretso, pinakasimpleng kahulugan ngang salitang iyon. Mabuti. Hindi dahil nalutas na ang lahat ng problema at nasara ang lahat ng tanong. Hindi dahil ang buhay ay naging magaan at mayos. Kundi dahil sa mesa na ito, sa linggo ngang umaga na ito, kasama ang nga tinapoy at clay at araw sa bintana naroon ang nga tao na naging sariling tao nila. Hindi kaagad, hindi madali, hindi walang takot at hindi walang pag-ingat ngunit naging. Inaabot ni Cathy si Miguel sa daliri at may sinabi sa kanyang wikain may kumpiyansa, may inflection, sineseryosong sumagot siya sa kanya. Ganap na sumasang-ayon. Iniluksong ni Sonia may tingin ngang isang taong napapalibutan ngang nga siraulo ngunit ngumiti siyang ngiting mula sa kanyang ina. Buhay. Tunay. Walang kaibuturan. Tinitingnan ito ni Charla at nag-iisip na 6 na buwan na ang nakakaraan ng gabing Nobyembre na iyon nang nakatayo siya sa poste ng krisis sentro at nagpapasuso kay Cathy na natatago sa kanyang kardigan mula sa hangin. Hindi niya may larawan ang umaga na ito. Hindi dahil hindi siya nananalawom sa mabuti. Nananalawom siya napakaraming nasosolusyonan. Kundi dahil ang mabuti ay nakmuhangis ang bagay na abstract, malayo na pag-ari nga ibang buhay at ibang mga tao. At nejing ganun konkreto ito, mainit, pabango ang tinapoy may clay na pusa sa mantel at dilaw na kurtina sa katabing silid. Itinangon niya ang kanyang tingin at natakpuan ang tingin ni Miguel. Tinitingnan niya siya mula sa itaas ng ulo ni Sonia. Mahinahon. Mainit. Walang natanong nakuhanan niya ang sagot. Nun, nang hawakan niya ang kanyang kamay, ngumiti siya sa kanya. Ngumiti siya pabalik. Sa labas ng bintana, matapang na lumakat ang marso pasulong walang pag-alangan sa likod. Gaya ng paglakat lamang ng alam mo kung saan ka pupunta.